Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-contact ni Benimaru at ang muling pag-target nitong si Milim sa may Saryon. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. So wala kang enough naman power ngayon itong sila Ruminas para pigilan ng mga threats kasi ang daming areas na sabay-sabay na under attack. Meron daw silang option ang i-abandon na itong Sacred Tree at makipag-join forces sa may Ruberius para i-confront ang mga invaders or ang i-defend to death na lang itong Sacred Tree gamit ang kanilang maunting natitirang forces. Mas maganda daw na makipag-join forces na lang sa may Ruberius kasi mas madali daw na manalo kapag i-concentrate nila ang kanilang mga natitirang forces sa isang area lamang. Pero kapag ginawa daw nila yon, ibig sabihin ay i-abandon na nila itong Sorcerer's Dynasty. Conflicting ang emotions dito nitong si Elmesha kasi gusto niyang i-defend itong kanilang nation. Pero hindi kasi nila kayang i-defend ito laban kay Milim. Walang kwenta ang isang army laban sa may Dragonoid na ito. Kung maging si Jahil nga lang daw kanina, nahirapan na silang lahat na itaboy, lalo na daw itong si Milim na Tyrant of Destruction. Ngayon, in charge nga itong si Elaude sa pag-i-evacuate sa mga citizens. Kanina pa sila nag-evacuate pero unfortunately, wala daw sapat na oras para mai-evacuate ang lahat. Wala na nga daw din nalang pag-aari itong mga nag-evacuate dito at kahit na at full power ang kanilang mga magical device, hindi pa rin nila mai-evacuate ng mabilis itong mga tao. May mga citizens nga daw dito na willing na i-share ang fate nitong Sacred Tree, meaning kung mawawasak ito, handa silang mamatay kasama nga nito. Karamihan sa mga ito mga elves. Since sila mga long-lived species, parang satisfied na rin sila sa kanilang mga naging buhay at gusto nilang i-sacrifice ang kanilang mga sarili para protektahan ang kanilang divine tree. Ngayon, nagsalita itong si Leon Cromwell. Sabi niya, wala daw silang choice kung hindi ito. Siya daw ang tatapat kay Milim at hahayaan niya daw itong si Elmesha na gawin ang kanyang duty bilang the Heavenly Emperor. Meaning, kailangan mag-evacuate nitong si Elmesha para i-govern ang kanyang mga people. Pero nag-protest itong si Elmesha dito at sabi niya, wag daw siyang i-underestimate nitong si Leon Cromwell. Kung duty daw ang tinutukoy nito, duty niya daw ngayon na protektahan itong divine tree. Sabi ni Elmesha, oras daw ito para magtulong-tulong silang lahat. Tandaan daw nitong si Leon na hindi lang si Milim ang pupunta dito dahil kasama nito si Feldway. Kaya the more the fighters daw, the better. Wala nang choice dito itong si Leon kung hindi ang mag-agree na lang. Tapos nagsalita rin dito itong si Zelario. Sabi niya, meron daw siyang grudge against kay Feldway. Kaya siya na daw ang bahala dito. Nagsalita naman itong si Sylvia. Natutulungan niya daw itong si Zelario. Ipaubaya na daw sa kanila nitong si Elmesha ang pakikipaglaban. Kailangan daw nitong si Elmesha na umalis dito para i-lead ang kanyang mga tao. Pero still ay hindi pa rin nakinig itong si Elmesha. Kahit nanay na nga niya ang nagsalita na dapat mag-evacuate siya. Sabi lang na Elmesha sa kanya kung tatakas daw siya dito insulto daw yun sa kanya bilang isang emperor at hindi yun karespe-respeto para sa mga tao. Ngayon nasubukan ng pagiging ruler nitong si Elmesha. Even though ganun siya umasta, palagi niya pa rin talagang pinaprioritize ang kanyang mga citizens kahit nakilala siya na isang emperor na nag-accumulate ng kanyang personal fortune. Tsaka para kay Elmesha rin kasi, kahit na tumakas siya dito, kung masira naman ang Saryon, mawawala rin ang lahat ng mga pinaghirapan niya. Tsaka kung mawawasak naman daw ang buong mundo, ganun rin. Wala rin talaga siyang choice kung hindi ang lumaban. Katulad nila Leon at Zelario, wala ring intention na mag-retreat itong sa Elmesha kahit na sigurado naman sila na defeat ang naghihintay sa kanila. Kaya hindi na nangulit pa itong si Sylvia. Sabi niya na lang, sige na nga daw. Naiintindihan niya daw. Anyways, mukhang papunta rin daw dito itong si Veldora. Kaya gawin daw nila ang best nila mamaya para makasurvive habang naghihintay nga ng mga reinforcements. Tapos lumingon naman itong si Elmesha sa may 13 royal family leaders. Mukhang takot itong mga ito pero wala sila naging objections. Ngayon, kasama sila ni Elmesha na mananatili dito sa may Saryon para i-defend hanggang kamatayan itong kanilang nation. Wala na silang mga pride na kailangan pang ingatan. Ilang beses na silang nailigtas ng mga outsiders. Kaya ngayon, ito naman daw ang time nila para sila naman ang gumawa ng action. Pero ang masakit lang sa kanila dito, alam nilang walang kwenta ang magiging pagkamatay nila kasi wala naman silang chance na manalo. Siguradong mamamatay sila agad once na nagsimula na ang battle. Napaka-humiliating daw nitong position na ito. So, ganun na nga ang kanilang plano. Itong mga forces naman nitong sila Zelario,
nakatulong na rin ngayon sa pag-evacuate ng mga citizens ng Saryon dahil ibang chain of command hindi ganun kadali ang cooperation kasi hindi naman ganun kataas ang ego nitong mga forces nito maliban na nga lang sa kanilang mga higher ups na katulad nitong sila Dalis at Nice. Pero kahit papaano maganda na rin daw kasi maganda ang leadership na pinapakita nitong dalawa. Narelieve itong si Zelario nung nakita niya ito at nag-prepare na siya para labanan itong si Faldway. Wala daw naiisip na kahit na anong strategy itong si Zelario. Ang naiisip niya lang kung paano sila makakasurvive. Hindi sila pwedeng magkamali kasi kahit isang hit lang daw na galing kay Milim possible na naikamatay nila. Kaya napagdesisyonan nila dito na tatlong fighters na specialized in speed ang ko-confront kay Milim. Pagtutulungan nila ito at hindi nila bibigyan si Milim ng chance na makaatake. Hindi nila hahayaan na maikas nitong si Milim ang kanyang Dragonova sa may Sacred Tree kasi once na naikas ni Milim yon tapos ang laban. So 3 fighters nga ang naka-assign kay Milim. Kaso lang 4 lang naman silang malakas dito. Ibig sabihin 3 kay Milim at 1 kay Feldway. So 1v1 ang magiging laban kay Feldway at ang tatapat nga dito itong si Zelario. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.